sabi ni Kuya Dave, bakit? Alam niyo po ba ang lahat? Kung hindi niyo po tanggap ang pag-alis ko, wala na po sa akin yon. Tanggapin na lang po natin lahat. Huwag po kayong mag-alala. Magsasalita po kami ni Luis. Kung talagang maganda po ang trato, hindi kami aalis. Yun lang po. Kamukha ko pala si Dave, no? Sabi nga nila, tama nga sila. Medyo lamang lang ako ng konti. Mas mabait naman ako kahit papaano. Believe me. So ang pag-uusapan natin ngayon, ito'y patungkol kay Dave at kay Luis. Matatandaan natin na nagsalita si Dave na darating ang panahon, ang araw na magsasalita daw silang dalawa ni Luis. So sa makatuwid, magsasanib puwersa sila. At ito nga ang inaabangan ng lahat. Kung ating iisipin, posible nga na mangyari yun. No? At anytime it can happen. It could happen. Makikita din natin na yung parang pattern, no? Na pagkatapos ni Luis na umalis sa bahay, no, ng mga manalastas, ay sumunod naman itong si Dave. At iisipin natin na parang mayroon talagang connivance. Mayroong tinatawag na sabuatan. At mayroong tinatawag po natin na bakas, format, na ito ay mangyayari, yung pag-alis ng mga bata na ito sa poder ng kanilang tatay Tekram. At noong pinuntahan nga ni Sir Tekram itong si Luis, mapapansin natin na para bang may galit siya, na parang meron siyang tampo o kung anumang bagay na hindi maganda sa kanyang tatay Tekram nung siya ay nilalagyan, no, ng microphone. So nandoon yung tinatawag po nating tension. At iniisip ng marami, ng mga nakapanood dyan, kahit sabihin pa natin na nagyakapan sila, no, bago matapos ang vlog na yon, pero hindi mawawala sa isipan ng marami na mayroon pong conflict, na mayroon pong gap. At dito nga, napagduduktong natin na posible nga na darating ang isang araw, magkakagulatan na lang tayo at magkakaroon po ng tinatawag na sanib puwersa at sabwatan sa pagitan ni Dave at ni Luis. Well, kung sa akin naman, sa tingin ko ay hindi naman magiging problema ito. Hindi magiging problema ito at hindi naman matitinag sila Tatay Tekram ang pamilya Manalastas sapagkat hindi lang naman sila ang inalagaan ni Tatay Tekram na nagpapatunay na walang pagmamaltrato at mistreatment na nagaganap doon sa bahay nila Tatay Tekram sa pagitan nila Dave, Luis at ng kanila pong Tatay Tekram. Inuulit-ulit natin ito at mayroong mga magpapatunay na maganda ang treatment sa kanila. So paano mangyayaring na ang problema ay lahat sasaluhin, no? Nila Tatay Tekram, nila Tek Poren, nila Tek Jun, Tek Lito o kung sino man, no? Dahil ito po ang pinapalabas ng mga ibang tao, no, sa grupo ni Dave na mga lintek. Sabi nga buhay mayaman pa yan. Parang boss nga daw si Dave doon sa bahay. Kung iisipin mo, pagkatapos kumain, ang naguhugas pa ng pinggan si Tatay Tekram instead of si Dave. So, buhay sa inyo rito. Tapos nagre-reklamo ka. Ang may problema pa ngayon, yung kanyang mga guardian, yung kanyang tatay-tatayan. Parang may naisip ako. Totoo nga na may nangyari ng sabwatan talaga. May nangyaring sabwatan. Doon lang sa napakinggan natin na lumalabas sila Dave at si Luis ng alas 9 ng gabi at babalik ng alas 12. Dala-dala ang kanilang mga motor at uuwi ng nakainom, uminom ng beer, meron nang nangyaring sabwatan. Doon pala sila nagsabwatan sapagkat yun ang pinakamalakas na pwede nilang gawin. Hindi yung sabwatan para atakihin at siraan ang mga manalastas. Dito pa lang, kung mapapansin ninyo, mahal na mahal talaga ni Dave yung kanyang pagiging kargador noon pa man. Hindi sa panglalait o kung anumang bagay. Itong pagiging kargador ni Dave ay hindi niya nalimutan. Sa anong bagay? Simple lang. Kargador. Pansinin po ninyo yung word na karga at yung motor. Sa makatuwid, sa salitang kargador, kinakarga pala nila yung motor palabas ng door para hindi mag-ingay yung motor. Ibig sabihin, tama nga naman. Baka nga naman kasi siyempre kapag nag-revolusyon sila, kapag nagpaandar sila ng motor, maingay. Ayaw lang nilang makaistorbo doon sa kanilang mga guardian kay Tatay Tekram. Kaya nga, kinakarga nila yung motor
palabas ng door at doon sila magmumotor. Yun palang ibig sabihin ng kargador. Karga to door. Ang galing, no? Hindi lamang yan. At dahil sila nga ay nakainom, kargador pa rin ang ating gagamitin. Bakit? Bakit? Kasi nga, kargado sila ng alak, kargado sila ng emperador, ng grand matador, at pundador. Kaya pala, kargador. Lahat na lang ng door, kinarga nila. No? Imagine, kargado ka ng alak, kargado ka ng mga beer, o whatever you want to drink. Kargado yung kanilang katawan pag uwi nila ng bahay. Ng emperador, pundador, at grand matador. Sila ay uuwi ng alas 12 ng gabi kahit sarado na ang door. Yan ang malinaw dyan. So sa makatuwid, yung pagiging kargador, ang karga nila ngayon ay kargado po sila ng alak kasama ni Luis. O di ba? Talagang mayroong sabwatan na nangyayari. Sanib puwersa. At hindi lamang yung sanib puwersa. Baka naman sanib serbesa. May sanib na silang dalawa ng serbesa. Kaya naman pala na magkasama. Kaya naman pala may sabwatan sapagkat when the two birds, may kasabihan tayo na when the two birds, there are two birds have the same feather, flock together. So, basta yun na yun. No? When the two birds are drunk, they flock together. Yan ang kasabihan eh. Tama ba? So, basta yun na yun. No? Sa makatuwid, yung sinasabi pala nilang sanib puwersa ay sanib serbesa. Magaling, magaling, magaling. Ito yung nakakatakot na sinasabi nilang pagsasanib puwersa. Sanib serbesa. May sanib na ang kanilang mga utak at ang kanilang katawan ng alkohol na nagpapabago sa kanilang sistema, na nagpapabago ng sirkulasyon ng kanilang katawan. At ito ang hindi naman nakakatakot sa totoo lang, sapagkat mayroon ng mga sumasanib sa kanila na ibang tao din naman, na kahit hindi nila inumin, ang gagawin lamang nila, makikinig at magpapa-brainwash, mag-iiba na ang takbo ng kanilang katawan. Malalasing sila sa mga pangako. Malalasing sila sa mga magagandang pananalita. Na Dave, kapag umalis ka dyan, hindi kita pababayaan. O Luis, yung mga binibigay sa inyo ni Tatay Tekram, kaya namin doblehin. Na Dave, o Luis, hindi namin kayo sasakalin sapagkat gagawin nyo ng malaya ang mga bagay na ginagawa ng isang ordinaryong kabataan. Yun ang mga pangako na talaga naman kung papakinggan mo ay nakakalasing. Ginagawa nila ang lahat para sirain ang buhay nila Dave. Kung baga sa bisyo, habang ito ay iyong natitikman, lalo kang nababaon ng nababaon. At yan ang nangyayari ngayon kila Dave at marahil kay Luis. Kaya kung magsasanib puwersa talaga itong si Dave at si Luis, hindi nila masisira ang pamilya nila Tatay Tekram. Ang masisira sa kanila, yung kanilang mga sarili, yung mga kasamahan din nilang mga lintek. Akala ko naman kung ano talagang sanib puwersa ang mangyayari. Yung pala nagsanib na pala sa pagtakas, nagsanib na sa pag-inom, nagsanib na ang mga alkohol sa kanilang katawan, nagsanib sila ng puwersa sa pag-inom, no, at pag-uwi ng hating gabi. Yun naman pala yun. Sapagkat kung pag-uusapan naman natin ng seryosong bagay, kahit na magsanib puwersa pa si Luis at si Dave, wala rin namang mangyayari sapagkat marami ang mas naniniwala pa rin sa kabutihan, kagaya po ng ginagawa nila Tatay Tekram. Yun lang.